Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Dr. Tony Liachon. Ah, Alas 9 ng gabi, linggo po ngayon, Sunday. Kamusta po ang inyong Sunday? I hope na nakapahinga kayo at nakasimba ngayong araw na to. Kamusta naman po? Ayan, si Solita. Good evening po. Good evening. Ano po ba nangyari sa araw ko ngayon? On a personal basis muna, bago tayo magsimula. Ngayon po ay birthday ho ng akin hong namatay na kapatid. 48 years old ho siya nung namatay po. Almost mga 8 years ago po. Siya po yung pito kami magkakapatid. Si Marijo po na businesswoman. Ako po, doktor. Si Marita, nurse po siya. Tapos po si Lito. And then si Marivic. Tapos po si Archie, si Arsenio. And then si Congressman Doyle Liachon. So, yun po yung amin pong ah, mga kapatid. Ang amin pong ama si RTC Judge ng Quezon City dati na nabawian na po rin ng buhay. Si Judge Emilio Liachon at ang aking ina, maaga siya po namatay at age 67, breast cancer po, si Mrs. Pilar Liachon. So, sa nag-umpisa po yung akin pong advokasya nung pagkamatay ng aking kapatid. At yun ho ang nagbuyo sa akin na mag-retire sa Pfizer at, uh, at an age 50. At pagkatapos nun, sabi ko, family na lang ang focus, practice at saka health advocacy. So, nag-apply po ako sa Department of Health at ako po inatasan ni Secretary Enrique Ona na maging 1 peso consultant ng non-communicable diseases na ang tanging trabaho po ay pababain ang incidence na naninigarilyo at umiinom ng alak. Yun ho yun at that time. So naging health advocate po tayo. At doon ho nagsimula yung career po natin na maging health advocate. Naging presidente din po ako ng Philippine College of Physicians, ng UST Medical Alumni. At naging PhilHealth Director po ako hanggang magretiro sa PhilHealth bago po pumutok yung sa WellMed pong PhilHealth. Ngayon po ay independent health reform advocate tayo at naatasan 2.5 months ago naging National Task Force Advisor kay Secretary Galvez. Ngayon, morning, after nung magdadasal tayo ho kay Marita, nagkaroon ho kami ng webinar ng UST tungkol sa telemedicine. At ang nag-lecture po, yung Batikan pong abogado at doktor na si Dr. Tony Rebosa. So, yung mga intricacies ng telemedicine, ni-lecture niya ho sa amin. So, ngayon ho, yun ang kalakaran ngayon ho ng practice. Tapos, nag-lunch, syempre. Medyo ngayon, parang dinedicate natin ho para kay Marita at kay March naman. Ang birthday naman ay sa Miyerkules. So, nandito mga bata, kompleto, bago umalis ho si Ivana para sa kanyang trabaho bukas. Nag-aral din po ng konti kasi may lecture po tayo sa UP College of Nursing at sinasharpen ho natin ito at may mga um, slides tayong gagawin at doon natin nakita yung mga datos ng Department of Health na yun ang pagtutuunan natin ng pansin. Kung papansin yung topic natin, monitoring and follow through at related ho ito dun sa spikes ng Cebu cases right now. So ang pagtutuunan natin ng pansin sa loob ho ng mga 30 minutes ito pong pag-follow through ng mga cases natin na hotspots at binabantayan po natin kasi ng trabaho natin. Tapos nakatulog tayo ng 2 hours kanina. Medyo malakas-lakas po tayo ngayon. So, discussin natin yung Department of Health data kasi uh,
Sa ngayon po, 21,895 total number cases. Ang fresh cases, pag sinabi nating fresh cases, mahina po ba? Ah, Ganda po nung nasa likod. Opo, yun yung aking ano, kay Jolo ho 'tong kwarto. Fresh na fresh ka, Doc. Ang hina po ng volume. Mahina po ba ang volume? Pasensya na po, mahina po ba ang volume? Ah, Opo, maganda po yung sister ko. Taga Amadeo ang daddy ko. So yung fresh cases, 378. Pero magugulat kayo sa nakalipas, ah, dais-dais po ikaw. Oo, dais-dais daw. At mahina daw po yung aking ano, pakilakasan po yung audio nyo. Medyo mahina po ang sounds ninyo. Ganun ba? Paano ba nilalakasan itong sounds? Ay, yun na yun eh. Ah, Mahina po ba ang sounds? Mahina po ang sound ka. Ayos po kagabi eh. Ngayon mahina pa. Lalakasan ko na lang ho, kapag pinatay ko pa 'to, mawala po. Pasensya na po, hindi ko na po alam ho, eh. Oo. Sige ho. So, 378 cases. Baka yung laptop mo po, Doc, naka-low ang volume. Ganun ba? So, ganun ba? Ay, hindi. Sagad na ho eh. Yung audio, 100% na. Mahina audio. Okay. Di ba, lalakasan ko na lang boses. Mahina ang sounds, Doki. Ayan, mahina pa ho ba? Mahina pa ho ba? Ah, Pasensya na ho. Oo. Okay. Mahina po ba? Mahina, talaga mahina ang sounds. Nako, pasensya na ho. Hindi ko ho alam paano ho ito palalakasan. Pero nakasagad na daw po yung sounds eh. Oh, okay. So ito na po. Sa loob ho ng 4 na araw, ay increase po yung cases ng ano po, ng Cebu. So napansin ho natin 'yan. Tapos ang late cases ay 177. So ang pumalong cases ho ngayon, 555 po. At ang namamatay po ay 9 deaths ho ngayon, total ng 1,003. First time tayo nag-breach ng 1,000 mga kaibigan. At ang recovery natin ay 89. Ngayon, puntahan natin po yung Cebu. Kasi diyan ho ako nababahala po eh. Um, Yun hong ating fresh cases po ngayon ay dumadami po yung fresh cases natin kaysa sa late cases po sa nakalipas pong 3 araw. At ang basa po natin dito ay ang Region 7 ay 104 versus 67. Madami po 'yon. At binantayan ko po, na-post ko kanina ho sa inyo eh. Yung orange ho, yun yung Region 7. Sa loob ho ng mula June 2 hanggang June 7, nagwagi po ang Cebu versus National Capital Region. So, Roy, hi. Musta? Idol. Oo. Oo. Idol ko si Dr. Roy. Okay na audio, Mea. Okay. Yeah, Mea. Okay, audio. Okay. Now, ba't ko binabanggit ho itong Cebu? Kasi kung mapapansin nyo sa social media ngayon, sa Twitter at saka sa Facebook, merong mga sumbong ang ating mga taga Cebu dyan na ang social distancing hindi daw nasusunod. Ayoko na hong pangalanan po yun kasi ayoko lumabas ng politika to. Kasi bine-verify nga yan natin. Kasi ang bilang isang researcher at saka health advocate, data ho ang pangahawakan natin. So, ang na-alert na ho natin yung ating mga kasama po dito sa National Task Force at pinaiimbestigahan natin yun hong Cebu. Kasi kung naka-GCQ sila ngayon, malamang baka ibaba yung kanyang ano, baka mag-ECQ yan kasi rapid transmission. Take note sa WHO criteria
for countries na easing on restriction, rapid transmission ho ang magiging problema. So, may nakikinig ho ba dito sa inyo sa taga Cebu? At gusto ko malaman ho sa inyo kung ano ang senaryo ho diyan. Dinalaw naman ho ni Secretary Galvez yan, siguro mga 2 weeks ago, ating Secretary Vince Dizon. In fact, nakadalawang dalaw diyan si Secretary Vince Dizon. Pero bago lang naman po 'tong data, mga 5 araw pa lang. So bukas pagpasok ho natin, titingnan ho natin ito. Kasi may evaluation po ang IATF po dito, June 7 ngayon, June 14. Pero kung, Roy, thank you. Pero kung mataas talaga ang datos, pwedeng hindi maghintay ng June 14 at ibalik po ang GCQ kung saan sila galing dati, kung MECQ or GCQ. Depende po, may criteria po ang National Task Force based sa real-time and granular data. Kaya natin ginagawa 'to kasi ayaw natin ho magkaroon ho ng epidemic in the Visayas and Mindanao, lalo na nag-ease down ho tayo do'n sa travel. Kasi dati ho, ang National Capital Region ng epicenter at ayaw natin pumunta sa peripheral areas. Kaya nga yung mga local stranded individuals at saka yung ROF, yung returning overseas Filipinos at saka yung overseas contract workers, may 14-day quarantine dito at tinetesting natin muna sila bago natin sila i-deploy dun sa kanilang final destination. Ngayon, ah, Bobby, hi. So, yun ho ang magiging problema natin. Ito ho yung role natin. Alam niyo po sa management bilang naging manager po dati, ang tawag ho dito monitoring and follow through. Hindi aside from being a leader na on top of the situation at hindi tayo naninisi ng ating mga tauhan. Yan ay trabaho din ng isang leader na i-monitor at meron kang follow through. Ang mark ng isang magaling na leader is to be able to follow through yung mga plan of action. At kung nabibigo ka dyan, may timelines dyan, kailangan i-correct mo kaagad dyan. Kasi ang laki ho kasi ng ramifications kung nag increase ang viral transmission sa Cebu. Kasi habang gumagalaw ang tao sa pag-alwan o pagdali ng movement or mobility, ang virus ho gumagalaw din ho. So yun ho ang problema diyan. At 'pag nangyari ho 'yan, ma-o-overwhelm yung healthcare system natin kasi dadami po yung mga kaso, tapos kung hindi ready ang ating healthcare capacity to detect, test, and isolate and treat, magkakaproblema 'yan. Dadami ngayon yung kaso uli sa ating healthcare facilities, gagamit ng ICU, isolation beds, mechanical ventilator. So isa hong mensahe 'yan na magkakaproblema tayo. So kailangan ho mga kaibigan, subaybayan ho 'yan. Kaya ako ho 'pag nagbabasa ng data, ina-analyze ko po 'yun, kasi, kung hindi nabanggit ho ng Department of Health 'yan, fina-flag ko po 'yan ngayon at, aaralin ko pa ho mamaya kasi malaking bagay ho 'yan, eh. Ah, hindi ho tayo pupuwedeng hindi ho tayo pupuwedeng po magpa-wardy-wardy ho dito, ha? Nanghiram po ako at, paring Bobby, ano nga bang, Roy, ano nga ba ibig sabihin ng pa-wardy-wardy? Tong, good evening. Siguro bukas ang ile-lecture ko po vaccine development. Binibigyan ko na po kayo ng preview. Natanggap ko na po yung slides ng aking boss, si Mr. Jerry Bacaro. Ganda po ng slides. Bukas po, update ko kayo sa vaccine development para makakita nyo kung paano mag-present po yung boss ko. Sasabihin ko po sa inyo yung prospects po. So tonight, ang focus natin po ay follow through ng mga hot areas. So binabantayan siyempre yung dating mga areas ng MECQ dati. Alam naman natin NCR, Region 4A, Central Luzon, Cebu at saka Davao, no? So, opo, bagong bagong gupit po ako. Siyempre Lunes po tapos may lecture bukas Kayo naman. Oh.
nakatulog po ako. Eh, nung araw po 'yan sa amin sa Mindoro, 'pag ho ano, may siesta ho, may siesta 'pag lalo na 'pag bakasyon. Ah, para daw biglang lalaki ka ho dun at, pagkatapos yung magising, magmiminindal ho kayo ng saging. Oo, tapos maglalaro na kayo ng basketball nun. Ayan ho, ganun ho sa'min nun, eh. Oh, Monros, anong ano, ako po taga Cebu. Rhea, ano, kumusta diyan sa Cebu? Dahil hindi ako nakapag-field work diyan, eh. So baka mag-field work ho kami diyan. Oho. At anyway, tinitingnan natin yung national picture ho dito. At isa hong issue 'yan na dapat nating ano. Pero ang death rates natin no, bumababa nationally. Ang ibig sabihin, dumadami yung cases natin, particularly yung mga asymptomatic, pero hindi namamatay. So ibig sabihin, kulang tayo diyan. Maaaring nagtatransmit pero sana 'wag madali yung vulnerable segment, yung mga doktor at saka mga matatanda at may diabetes at hypertension. 'Yun ho ang gagawin ho natin, okey? So, yung mga ang center pala ho diyan sa Cebu ay I think isa lang yata o may isa pa pinapagawa, Vicente Sotto, sa Cebu City. At ang kaibigan ho ko diyan, kung naalala niyo po, si Ramon Fernandez, kilala niyo po 'yun? Kaibigan ko po diyan. Dami rin ho akong doktor na kaibigan diyan, eh, na nagte-text ho sa akin na yung kanilang daw mga ospital, eh, apektado diyan, 'no? So, sa ngayon, ang masasabi natin, increasing cases pero hindi increased deaths pa. Pero ba't natin hihintayin 'yon, 'di ba? Final destination, 'yan. O, Bataan. O, kaibigan natin diyan si ano, Congressman Joe Garcia, no? Cebu City, at pakitingnan nga ho, ano ho ba? Cebu City po, oo. Okay. Ano po masasabi niyo dun kay Mayor Zamora? Ay nag-issue ng statement sa Mayor Benji Magalong na hindi ko siyempre ayon ho dun sa balita lang po, pag-breach ng protocol po, hindi natin po ano yan, it talks about our leadership, authentic leadership. Dapat, alam niyo po 'tong COVID crisis, ito po ay nag-determine ng character ng bawat isa. Dito yung laglagan, dito yung sisihan, andito yung ineptitude, yung inefficiency, yung bagal ng trabaho, yung pawardi-wardi. Dito ho naglabasan ho yun, eh. Dito rin niyo nakita ho yung mga the good and the best in people. Kung sino yung nag-i-step up, kung sino yung matindi, kung sino magaling, sino nagsa-sacrifice. Dito ho niyo nakita yan. Lahat ho ng ugali ng tao, lalabas yan under stress. Yung iba, cosmetic lang ho siguro pagka ganyan. Sabi nga nila, you see in crisis, the best and worst in people. Yan. Kaya, nasa pagresponde. Yan. Ayun, yung social distancing, I cannot overemphasize that. Napaka-importante yan. Wearing of face mask, yan, napaka-importante. At saka yung alcohol. Merong pag-aaral niyan sa Lancet at hindi na natin ho sasabihin pa kung gaano ka-importante, no? Ah, sa Lancet to sinasabi na yung mask, yung hand washing, yung social distancing, talagang okay, okay. Pa-banjing-banjing, yan. Pa-petiks-petiks po, yan. Pa-relax-relax, yun pala ibig sabihin nun. Pa-petiks-petiks, pa-banjing-banjing, ayan. Pa-wardy-wardy, yun pala ibig sabihin nun. Ano ho bang, ano yun, ano ho, 1970s ho yan. Di pa ho ako pinapanganak nun eh. Ayun ba yun? Tragis talaga. Nag-positive po yung mga taga Cebu City doktor, nurses at healthcare workers. O yan. Kung hindi niyo pa narinig ho yan, sa akin yung narinig yan sa pag-a-analyze. Red flag ho ang tawag ho dyan. Okay. So, tapos ngayon may balita rin na yung mga Facebook natin naha-hack ho. Kayo ho ba na-hack yung ano, yung inyong Facebook? Ako na-hack ho eh. Sinulatan ako ng Facebook eh. So, bakit ho ba nagkakaganyan? Kung kailan marami tayong problema,
may mga hacking, yan. Tapos ang tindi ng debate ho dun sa terrorism bill, 'di ba? Nakita niyo ho sa ano, sa social media, siguro sa last 3 days pinuno niya ng ano natin eh, yung anti-terrorism bill. Maliban dun sa problema din sa DOH, yung hindi pagbabayad kaagad ng compensation sa mga doktor, yun ang laman ng pahina natin. Oo, tapos yan, papatay-patay, pa-wardy-wardy, pa-easy-easy, papatay-patay. Yan ho. Yan. Yun nga po. Good evening, si Helen. So, yun po yun. Pa-petics-petics. Alam niyo nung nag-aaral ako, never ko naging pa-wardy-wardy. Matindi ho sa bahay eh, kasi ang daddy ko, pag titingnan yung grades, pag ito lang ka, valedictorian yung daddy ko sa high school eh. Matindi ho yan, UP ho yan eh. So, talaga ini-stretch ka eh. Tapos sa mother mo, ganun din. Kumbaga, sa bahay, hindi ka pwedeng mahina. Nag-clinic po ba kayo today? Hindi po eh. Ah, Laya, ang clinic ko, Wednesday and Friday lang, 1 to 3. Minsan napakasobra. Yun ho yung mandato ng hospital ngayon na paano muna ngayon, gradual muna daw ang pagkiklinik at baka masobrahan. Ayan. Mag, you woke up like that. Bagong tabas tayo ha. Talaga kayo ha. Wala kayong magawa magaling ha. So yun po yun. So, napabasa ulit tayo ng 3 libro. Itong Leading in Times of Crisis. Yan. Yan. Binasa natin yan. Nasa natin yan. Smart Decisions. Yan. Yan. Tapos yan. Relentless. Okay. Hindi porke inano na kayo, binaba na kayo 2 GCQ, magbababa kayo ng gwardiya nyo. Hindi pwede po yun. Dapat ayusin nyo po yung inyong trabaho. Ha? Okay. Huwag nyo gagawin yun. Dapat smart yung decision nyo lagi. Ha? Tapos, magli-lead kayo in times of crisis. Yan ho yung problema natin eh. Pag oras na ganyan ang trabaho natin, kahit pa sabihin mong marami kang tao, wala tayong mangyayari dyan. At saka kailangan marunong ka mag-focus doon sa mga importanteng bagay. Kunyari, ang sunog nandito. Dapat meron kang ganyan mental picture kung saan ang dapat ka mag-focus. Ang problema, kung wala kang mental focus, salute, even na Sunday, nag-update kayo. Yan, si El Presidente, si Ramon Fernandez. Alam niyo si Ramon Fernandez, isa yan sa pinakamaraming MVP. So, bago ho na break ni Junmar, si El Presidente. So, nakita naman niyo yung pag-develop niya through the years na from matangkad po, naging magaling magpasa, magaling mag-rebound, magaling magdala ng bola. Tapos naging Philippine Sports Commissioner po. Yan. Cebu City po. Cebu City po. Dito po sa Taguig, kami din po sa Laba. Meron po mga clusters din po sa Mandaluyong at Pateros na nakita po ako. Ito po enumerate ko Cebu City, number 1 ho ngayon, 2,548. Sumunod San Juan, 2,537. Yan yung cases per million. Mandaluyong, 1,714. Nakikinig po ba kayo? Nakikinig po kayo? Makati, sumunod po pang-apat, 1,262. Pasay, 1,054, number 5. Paranaque, 1,020. Quezon City, 835. Pateros, 830. Manila, 802. Pasig, 792. Navotas, 637. Muntinlupa, 618. Taguig, 601. Las Piñas, 520. Okay? Marikina, 473. Ay, Commissioner Mon, magandang gabi po sa inyo. Las Piñas, 520. Marikina, 473.
Malabon 449, Valenzuela 448, Caloocan 424. So kung ikaw si Secretary Galvez, Secretary Anyo, Secretary Duque, ang focus ko dalawa. Matindi ho ang Cebu City. Number 1 ho ngayon sa dami ng cases. At ang sa Maynila, ang babantayan natin San Juan, 2537. Nagka-issue pa ang San Juan ngayon. So sila ho ngayon yung hindi natin naabutan yung pawardi-wardi kasi hindi rin salitang Batangas yan. Hindi nga sa amin yan pawardi-wardi eh. Yan hindi salita sa Mindoro yan. Papetiks-petiks, narinig ko rin yan. So dalawang babantayan, Cebu City, San Juan. So yan ho ang babantayan natin. At bukas, pagpunta natin sa kampo, kukunin natin ho yung mga data. At titingnan natin ang granular data niyan kung aling barangay ang may clusters niyan. Ang dating meron dyan yung sitio sa Patera, nagkaroon ho dyan. At I think meron ho di sa BJMP yung mga clustering sa bilangguan. So kailangan ho malaman natin para alam natin kung anong irerekomenda for restrictions. Yan. 'Di ba? So yan. Yun ho ang mga pawalwal, walwal. Nako, di ko na ho alam yan. Oho. Ang alam ko ni si Commissioner Ramon Fernandez, University of San Carlos yata yan center. Sama niyan the Big J. Alam niyo ba sa Toyota, ang kaibigan ko diyan na matalik si Emerly Gaspi. Graduate din ng UE. Ngayon nasa PAGCOR po 'yon. I think nag-retire na. Yan. Tapos si Senator Sonny Jaworski, naging kaibigan ko 'yan kay Anthony Taberna. Na-meet ko na rin si Commissioner Mon Fernandez Nagkakape po ako sa pavilion. May meeting ho siya doon. Ang may-ari naman ho ng pavilion sa May Manila Doctors may-ari po ng pamilya ni Senator Sherwin Gatchalian. Kaya natin na-meet yan. So yun ho yung mga players ng Toyota na kilala po natin. Yan. During that time, ang kalaban niyan yung Chris Paredmanizer, sina Atoy ko, sina Philip Cesar, si Abet Gidaben, the bank shot si Freddy Hubalde, yan. Di ba po? Naalala niyo yon? Si Rudy Soriano, yan. Sino pa ho? Player na magagaling yan. Si Bernard Fabiosa, yan. Ang tagal ng labanan yan. At tapos ano yan may suntukan pa diyan di ba? Pero yun yung kunyari lang yan pero magkakaibigan talaga yan. Ano po? Magandang gabi po. So yun ho, ni-red flag lang ho natin ngayon, yung area yan kasi concern ko po yan kasi isa ho siya sa cities na napakahalaga sa atin. At lalo na ngayon na tayo ay nag-ease down, mahirap pong pabayaan yun. So yun ho ang so may mga magulang po, ayan, pawardi-wardi, hindi po. So for today, ang focus natin, ulitin ko sa inyo, on a personal basis, birthday ng kapatid ko, si Marita. I think dun ho na-trigger yung aking puso sa pag-aadvokasya. Nagkaroon din ho kami ng topic sa telemedicine. June ho, birthday ng aking asawa rin, June 10. At ng aking kapatid na si Lito. Yan. Mahal ko yung mga kapatid ko ngayon. Nag-prepare tayo ng slides para sa lecture sa UP College of Nursing. Napakalaking meeting ho yan. At nakapagpahinga tayo. Then, buong araw ko, from 3 o'clock hanggang siguro 9 hanggang 8:30, naubos po yung oras ko sa DOH data. At inayos ko po yan. Nai-report na rin ho natin sa mga kinauukulan. So, bukas makakakita tayo ng movements po. At kung meron pa ho kayong mga gustong report, ipagbigay alam nyo sa akin. Yun ho ang role ko na kayo po ay mapagsilbihan. Oo, yan. Yung FB, nahahack ho ba kayo? Nahahack? Ang dami hong nagsusumbong na nahack ko Yan. Yan, pinalitan pa ng picture ni John Lloyd ho yung isa ho Joke lang, baka maniwala ho kayo. Yan.
Hindi ako magtataka kung ang Cebu ay MECQ. Yung mga fake Facebook accounts, a lot of prominent personalities are complaining that suddenly they have new Facebook accounts that they do not know or postings that they did not make. Nako, prominent personality pala ako. Ang bihira naman, no? Ayoko na maging prominent. Nakakahiya po. Suspects are IT experts utilized by, nako po, by the left ho at saka ating mga CPP. Nako, to oppose po the anti-terrorism bill. Kita nyo na yan. So, yan ho ang ating kwento ngayon. O mag-iingat kayo in times of crisis Very, very important yan. Yan. So meron tayong, hindi pa ho final to, no? Pero baka yung Cebu City ay MECQ. Yan ho. At kawawang mga kababayan natin na naglabasan at baka kayo mahawa. Mag-ingat na po kayo. I'm telling you this mga kababayan because of the positive rise in the cases in Cebu City. Mag-ingat na po muna at anytime baka po maibalik kayo sa MECQ. Ano ba yung MECQ? Ang ibig sabihin niyan, 50% ng workforce babalik, dati 75 na nga eh. Tapos kayo po ay limited ang transportation. Kita niyo na. So, ingat ho kayo. Ingat dyan sa Cebu City. At magpapadala tayo ng reinforcement dyan. Dapat ma-MECQ siguro muna. Oo. O yan, at least doc, sabi ho ni doktor ko, around 1,000 na lang daw ang backlog. Kausap ko si doktor ko, 1,000 na lang po daw yung backlog natin. Magandang balita yan at sana matapos na po para real-time and granular data. Tapos para yung contact tracings, maayos na po natin. Yung contact tracings, importante ho yan. Hindi tayo makakagalaw niyan. Hindi tayo makaka-transition to new normal. Si Bogs Adornado. Si Bogs po. Magaling ho yan. Si Bogs. Okay? So yan ho ang importante sa araw na to at I hope na naging makabuluhan po ang inyong lingkod sa pagsisilbi po sa bayan. Yan ho ang trabaho natin. Hindi ho tayo nagbibigay ng advice base po sa out of thin air. Hindi po. Hindi ho natin trabaho yan. Hindi ho tayo mahilig ho sa politika. Dapat po tayo ay siyensya. Yan ho ang ating nire-report. Bakit ho ba tuwing magdi-discuss tayo tungkol ho sa basketball? Ang basketball kasi, may goal yan eh. May goal. May goal yan. So, pag may goal ka, kailangan mo ng teamwork dyan. Di ba? Ang kailangan mo diyan, accuracy, consistency. Kailangan mo ng sense of urgency. Kailangan mo ng speed. Kailangan mo ng utak. Kailangan mo ng passion and commitment. Hindi ko kayo maglalaro na papetiks-petiks lang, pa-wardy-wardy. Ang kailangan ho niyan, magaling ho kayo. Kaninang umaga, naglaro ako ng basketball. Meron ho akong court ho sa baba. Magaling pa rin ako mag-shoot. Atin lang ho. Andun pa ho motor skills ho yun eh. May memory ho eh. May memory yung follow through. Yan. Nakaka-shoot pa ho eh. So, sinubukan natin makashoot. Ngayon, pag pala ikaw ay athlete, pag athlete ka, yung discipline niyan, namamana mo sa trabaho mo. Yan ho ibig ko sabihin. Ha? Henry, kumusta? Ayan, hindi tayo dapat magpabaya sa ating health. Yan lang ang puhunan natin. Tapos kagabi pala, nanood ako ng dalawang Netflix. Yung Any Given Sunday, si Al Pacino. Yung panoodin niyo yan, i-google nyo, Any Given Sunday. Tapos yung speech niya, inch by inch. Ang ganda ho niyan eh. Isa ho siyang palaos na coach na napakagaling. Na ang bida ho doon ay si Dennis Quaid at si Jamie Foxx. Si Jamie Foxx po yung bago hong quarterback na papalitan si Dennis Quaid. May eliminate na sila. So naggawa siya ng isang speech yung inch by inch.
Ang sinasabi niya, matanda na ako, wala na akong magagawa. Pero kayo meron pa. So pag iipunin mo daw yung inch by inch at pagduduktungin mo, magiging meters yan or kilometer. Hindi ka daw pwedeng malate or maging maaga kasi ganyan daw ang football or even basketball. Yan, napakaganda any given Sunday. Tapos, nanood ako ng Taken 2. Alam niyo naman si Liam Neeson ng bida dyan. Yung sa Istanbul, nakarating tayo sa Turkey. Nakita natin uli yung Turkey sa Istanbul. So, gabi, nakapag-chill ho ako kagabi. Medyo late ho ako na tulog, mga 1 o'clock. Kasi meron ho tayong affair kanina umaga. So, nakapag-enjoy naman tayo. Kasi ganyan talaga dapat eh. You play hard, you work hard. Ganun ho yan. Si Ate Maritz, mabait ho yung kapatid ko. Naging, yung lahi ho namin, lahi ho na magaganda. Joke lang ho. Yung kapatid ko si Marita ho, na pinost ko kanina. Miss Calapan ho yun. Ang capital city ng Oriental Mindoro, Calapan. Diyan ho rin naging Miss Calapan din ho yung si Charo Santos Concio. Oh, kita nyo na, magagaling, tatalino yung mga taga Calapan eh. Sa taga saan ba ako? Taga Calapan. Sorry ho ah. Nagkataon lang ho yun na yung aking kapatid ay Miss Calapan. Oh, magiging Miss Calapan ka ba kung hindi ka maganda? 'Di ba? Oh. Taga dyan ho kami ngayon, dyan sa Calapan. Oh. Ang asawa po niyan ay si Kiko. Gwapo din ho yun. Yung mga anak niya, nurse na po sa ano, celebrity na daw po kayo. Hindi. Not prominent, even ordinary citizens daw. O yun po. Sabi na kahit ordinary citizens nadadali din eh. O, mga pogi lang daw ho na-hack yung ano, yung account. Sabi daw mga pogi lang daw at saka magaganda yung na-hack ang account. Oh, yun daw, mga na-hack. So na-hack ba kayo? Ako na-hack eh. Oh, 4 na beses pa eh. O isa-isa lang, hindi siguro kayo ano. Maka-ACQ na sana yung doc, nag-appeal pa for GCQ, hindi naman pala kaya. Ayan, yan ang sinasabi ng isang taga Cebu. Nag-appeal daw sa GCQ, hindi naman daw pala kaya. Tapos nagpa-wardy-wardy. Yan, oh. Yan hindi sa akin nanggagaling ang comments niyan, ha. Citizens from Cebu City yan, no? O siguro ibababa na natin yung desisyon na yan kaagad para hindi magkasakit yung mga tao dyan. Okay? So, yun po. So mga kaibigan, ang kailangan natin dito ay passion. Kailangan natin dito ay commitment. Kailangan natin ng competence at follow through. So tomorrow, ang i-discuss natin ay vaccine development. Bigyan ko kayo ng state of the art pong lecture. Yan ay doon sa nabasa natin at saka doon sa ating boss. May boss akong magaling eh. At tingnan natin kung paano po makatulong sa inyo. So, ito po si Dr. Tony Liachon. Sunday po ngayon, magpahinga po kayo. Naku, sa Monday bukas. Monday bukas. Napaka-importante, marami nakarelate sa inyo sa basketball. Ang basketball ay isang number one na sports natin. Dahil ang Pilipino ay mahilig po ng pagpapashoot, manalo kahit tayo maliliit. Dahil yun ang essence ng galing ho natin sa teamwork, magpakabayan, yan. Kaya lahat tayo nawili dyan. At nadala natin yung passion natin sa paglaro and all the values related to the sport to our professional life. Kaya ganyan ho tayo. So maging relentless ho kayo. Kasi ang book na Relentless, sinulat siya ni Tim Grover para kay Kobe Bryant, kay Michael Jordan at kay Dwayne Wade. So ganun lang ho yan. So mga kaibigan, kung ma-maintain nyo po yung mga core values na natutunan natin sa paglalaro ng basketball na higher goal, teamwork, efficiency, sense of urgency, hard work, yan. Importante, sportsmanship, humility, importante po yan. At dapat din natin kakalimutan, higit sa lahat,
o inch by inch, kailangan natin tuparin yan. So, eto na po, pagpaumanhin niyo yung mga jokes ko, na mga taga Mindoro at ay magaganda at matatalino. Hindi naman po. Mabuhay ang mga mangyan. Maraming salamat po. At hanggang bukas po, let's discuss vaccine development po bukas. Ito po si Dr. Liachin po. Maraming salamat po sa inyo. Chill lang tayo.